Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, good day po. Tatanong ko lang po kasi may parisan ako yung cock proven, yung hen basal. Yung first egg niya, nakita ko butas, walang laman, pati yung second egg niya. Kinapa ko yung nesting, tuyo naman. Posible kaya na kinakain ng hen yung itlog niya? Ano kaya ang magandang gawin sa kanila? Maraming salamat po. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. So medyo nakakalungkot yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Sayang yung itlog nabutas or baka binutas ng hen yung itlog niya. Mga kaibon, ano ba ang posibleng rason kung bakit ginagawa ng mga hen ang ganitong pangyayari? May mga pagkakataon kasi na yung mga alaga natin kapag po stress dyan sa area, ginagawa po nila ang ganitong senaryo. Minsan naman binabaon sa nesting material yung mga itlog kapag stress po yung mga alaga natin. Mga kaibon, sa mga ganitong senaryo, tingnan nyo kung ano ba ang kinaistresan ng mga alaga natin, kung bakit nagawa nila ang ganito. Unang-una, tingnan nyo po yung lugar. Baka po yung area na pinaglalagyan natin sa mga alaga natin madalas may dumadaan, or kaya naman baka po merong maingay na aso dyan sa baba ng pinaglalagyan natin or sa tabi. Kapag okay naman po yung pinaglalagyan, wala namang problema, tingnan nyo po minsan or isipin nyo po minsan na baka po napadalas yung pagsilip po ninyo sa breeder, tapos hindi pa tayo kumakatok doon sa nest box, bigla lang nating binubuksan. Kasi kapag po madalas yung silip natin, kapag yung breeder natin nag-iitlog or naglilimlim, may stress po yan at yan minsan yung gagawin yan. At alalahanin natin na baka po hinawakan natin bigla yung itlog nila na hindi tayo nagsasawsaw ng kamay sa patuka. Unang-una, kapag maghahawak kayo sa itlog ng mga alaga natin, unahin nyo munang isawsaw yung kamay ninyo sa patuka para po hindi mag-amoy kamay yung itlog. May mga breeder kasi na sobrang maselan na kapag nanibago yung amoy ng itlog, minsan ganyan ang ginagawa, binubutas, minsan naman nga nilalaglag yan, minsan naman tinatabunan ng nesting or binabaon dyan sa nesting material dahil ang akala nila hindi kanila yon. Kaya alalahanin nyo po yung mga ginawa po ninyo kung bakit nagkaganon or bakit na-stress yung alaga natin. Pero kung wala naman doon sa mga nabanggit ko yung mga ginawa po ninyo, baka po kulang dyan sa loob ng cage ninyo ng cattle bone or kaya naman mineral block. Kapag wala kasing cattle bone sa breeding or mineral block, yan minsan ang pinagdidiskitahan ng mga alaga natin. Kaya po napaka-importante ng cattle bone or mineral block dyan sa loob ng kulungan po ng mga alaga natin kapag nagbe-breed tayo, kasi po isa po yan sa nagbibigay sa kanila ng calcium. So kung walang makukuhang calcium dyan sa loob ng breeding cage na pinaglalagyan ninyo sa kanila, yung shell ng mga itlog, mataas ang calcium din yan. Kaya pwedeng pagdiskitahan po yan. Kaya po importante na kapag nagsasalang kayo ng mga breeder po ninyo, siguraduhin nyo po na meron tayong mineral block, cattle bone. Ang cattle bone, napaka-importante niyan. Isa yan sa nagbibigay ng source ng calcium sa mga alaga natin. Isa rin po yan sa nagbibigay ng mataas na fertility sa mga itlog. At isa rin po yan sa nagbibigay ng kagaya niya na nagkakaroon sila ng itlog na makadevelop ng shell, mga kaibon. Kaya po importante na meron kayong cattle bone sa breeding. Isa po yan sa pinaka-importante.
So yan siguro ang mapapayo ko mga kaibon, kapag nagbi-breed kayo na maglagay kayo ng cattle bone or mineral block. So ngayon, obserbahan natin yung breeder natin. Kung meron naman kagaya niya ng mga nabanggit natin, okay naman, di naman stress. Meron namang cattle bone, sagana naman sa mineral yung calcium yung alaga natin. Ngayon, sa susunod na breeding, obserbahan nyo mga kaibon. Kung ganun pa rin ang gagawin niya, nangitlog uli, tapos ganon binutas uli, hindi naman siya stress, meron namang cattle bone sa loob ng cage, tapos binutas uli yung pangalawa na beses na pangingitlog, yan ang medyo kakaiba na. Magiging ugali na niyan, or baka ugali na talaga niya ang maging ganyan. Kaya pagka ganyan, aabangan mo na yan, lalo kung maganda yung parisan. Kapag nangitlog, kunin mo na agad at ipaposter mo kung merong mga kasabay na nangingitlog. Kasi mga kaibon, kung hindi stress ang alaga natin, merong cattle bone sa loob ng breeding cage, tapos binubutas ang itlog, ugali na po yan. Napakahirap ng baguhin yan mga kaibon. Talagang hindi na, sa karanasan ko, talagang hirap baguhin, or minsan wala na talagang solution dyan. Kaya ang gawin nyo, kapag nangitlog, kunin nyo, ipaposter sa iba. So yan lang po ang dapat nating gawin. So yan po, sana nasagot ko ng maayos ang katanungan po ng kaibon natin. Pangalawa na katanungan sa atin, boss, may tanong po ako. May pares kasi ako, Cremino Par Blue na kak. Ang kapares Albino Opa Split Par Blue na hen. Kaso naglabas ng blue, pied split Opa, split Ino. Bakit kaya ganun, boss? Maraming salamat and God bless. So sa ganito, ang paresa ni Sir, Cremino Albino. So yung dalawang yan talagang clear. Kung titingnan natin, dahil siyempre Cremino yan at Albino, malilinis yan. Hindi mo makikitaan minsan ng mga markings na merong pied dyan sa parisan. Kaya medyo mahirap tingnan sa kanila kung alin sa kanila dyan ang pied. So dyan sa parent ng yan na Cremino at Albino, iisa dyan ay pied. Yun nga lang, hindi natin yan masisipat ng kung alin ba sa kanila dyan ang pied, kasi parehong clear yan parehong malinis, Cremino at Albino. Pero kung yung mga for example mga green yan, or kaya naman blue, so makikitaan pa natin ng traits or markings dyan na ang parent pied. Pero sa ganyan, hirap natin makita kung alin ba dyan ang pied sa dalawa, dahil pareho po yan na malinis. So mas maganda malaman mo po kung alin talaga dyan ang merong pied. Kasi medyo nanghihinayang ako doon sa albino mo na opaline. Siguro mas maganda niyan, para sa akin lang biyakin mo yung albino opa mo, ipares mo sa iba. Parisan mo ng kasi sayang, kahit na parisan mo yan ng solid color na halimbawa Par Blue Opa, split Ino, so napakagandang parisanan yan, kasi naka-split sa Par Blue yung albino mo. Kaya napakaganda po niyan na ipares mo sa Par Blue Opaline cock, kahit na possible or talagang sure split Ino. So yan ang pagbanggain mo, magkakapagpalabas ka dyan ng Cremino Opa. So sana ang pied dyan yung Cremino. Wag mag-pied yung albino opa mo, dahil sayang. Mas maganda dyan, yan ang ipares mo, kasi nakakapanghinayang, dahil albino opa split Par Blue. So napakagandang materialis niyan. Ngayon, kahit nga lang ipares mo din yan sa mga ibang kulay, kahit hindi sa Par Blue na visual, kahit ipares mo yan sa Blue Opaline split Ino, split din sa Par Blue. So maglalabas na yan ng visual Cremino Opa. Kahit sa Green Series, pwede mo yan ibangga. Kahit sa Green Series na Green Opaline nakak,
split ino, split parblo. Para sa akin nga kung akong tatanungin, doon ko ibabanggayan sa parblo at sa green. Pero para sa akin mas the best green. Kasi yung green opaline, split ino, split parblo. So Project Crimino Opa din yan. Pero doon sa mga magiging non-visual, dahil albino yan, so hindi natin kumbaga kabang-abang ang magiging resulta. Kaya goods yan sa Green Opa, split ino, split parblo na kak. So napakaganda po niyan. Yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Sir, tanong ko lang po, Parisan Crimino split Opa na kak, kapares normal Crimino na hen, makapagpalabas ba sila ng Crimino Opaline? So pwede po maglabas yan ng visual Crimino Opa. Maglalabas po yan ng Crimino Opa na hen. Pwede po yan maglabas. Sa mga kapatid naman na non-visual, pwede rin po yan maglabas ng Crimino possible split Opa kapag kak. Pwede rin po yan maglabas ng Crimino na hen. Pwede maglabas ng Crimino Opaline na hen. So yan po. Panghuling katanungan sa atin, Idol, good evening. May tanong lang po ako from nesting ng ating alaga. Ilang days sila bago mag-itlog? Salamat. So ang nesting kasi matagal din na proseso yan. Binigyan natin ng nesting material ngayon. Pwedeng nesting lang muna ng nesting hanggang makabuo ng pugad sa loob. Minsan naman kapag talagang angkak agresibo, kapag nesting yan kahit hindi maayos, lalo kapag palaging nagsusubuan at nakikita mong nagpapatungan, magbigay ka ng nesting material siguro kung mga 5 days or hindi nga abutin na, depende kasi yan sa kak at sa breeder natin na hen kung gaano sila talagang kaagresibo na para doon sa mating. Hindi rin kasi natin masasabi kasi siyempre merong talagang nagdadaan sa step by step yung mga alaga natin. Una, magne-nesting muna yan, papagandahin yung loob. Kapag maganda na yung loob, lalabas na yan. Sa labas na yan palagi muna yung hen saka yung kak, magsusubuan, magbabanding, at may mga pagkakataon na magpapatungan. Merong mga ganyan, magandang senyalis yan kapag kaganyan yung ibon natin. Pero may mga breeder ka ibon na may inis ka. Gumawa na ng nesting material, nilagay na lahat sa loob, ginawa na lahat sa loob, yung pugad, kumbaga okay na, mamaya ilalabas na naman. Merong mga breeder na gano'n na minsan may inis ka at matatawa. Kasi nakapag-nesting na, okay na. Ngayon, buo na doon sa loob yung pugad, mamaya ilalabas naman, hindi atupagin yung pag-breed. Merong ganyan, kaya sa pag-aalaga ng ibon, talo o inip. Sa totoo lang, kapag mainipin ka, talo ka. Merong mga breeder na ganyan. Kaya hindi rin natin pwedeng diktahan kung kailan sila mag-mate. Pero may mga pagkakataon na kapag nakapagpugad na, okay na sa loob, palagi na yan sa labas at ang aatupagin na niyan yung mating. Kapag nakita mo palagi nagsusubuan, ang kasunod niyan magpapatungan na yan. So madali na yan. Hindi rin natin masasabi kung ilang days. Kasi nasa kanila po yun. Kung ano ba ang kung kailan ba sila talaga mag-ready para sa ganon. Huwag lang tayo maka-encounter ng breeder na binigyan natin ng nesting, okay na sa loob, ginawa na at lahat, may pugad na. Ang aatupagin na lang sana yung pag-breed. Minsan ang inaatupag, kukunin uli yung mga nesting material sa loob, ilalabas. Yun ang medyo mahirap. Kaya sa mga kaibon natin, wag po kayong maiinip. Breed lang po ng breed. Wag po kayong maiinip sa mga alaga po ninyo. May tamang oras at pagkakataon para dyan. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.